What's up everyone? Welcome back atin to my YouTube channel. So ngayon, talakayin natin ang saan kukuha ng pera. 99.6% ay ng mga negosyo sa Pilipinas ay mga micro enterprises. Napaka-importante ng mga maliit na negosyo kasi yan ang backbone ng ekonomiya natin. Pero hindi kailangan na mag-stay tayo sa pagiging maliit. Kailangan natin lumaki. Hindi naman talaga perang problema kung bakit hindi lumalaki ang maliliit na negosyo, kundi yung utak natin. Dahil kung ikaw ay isang entrepreneur talaga at ang unang pinoproblema mo ay agad wala kang pera at wala kang kapital para magpalawak ng negosyo mo, ay wala kang kwentang entrepreneur. Real talk tayo dyan. Dahil ang tunay na entrepreneur can build something from nothing. Kasi kung wala kang pera, gagawa at gagawa ka ng paraan dahil walang taong wala yan. Okay? Ang pinapaniwalaan ko. Okay? Kasi lahat ng kailangan mo nasa iyo na. Kung di mo makita ang mga bagay na yon, di ka deserving na bigyan ng another set na resources. Kasi kung meron ka ngang mga resources, hinahayaan mo lang paano pa yung ibibigay sa iyo. Kaya tayong mga entrepreneur, tanggalin natin sa equation ang pera. Matuto tayo na maging resourceful. Kasi hindi naman totoo yung bibigyan na kaagad ng bangko ng pera. Kasi hindi naman sila basta-basta magbibigay, lalo na kung wala ka pa talaga na patunayan. Kasi pera yan ng tao. Hindi ka basta-basta paperamin kasi okay, pera ng tao. Tapos utangin mo lang. Okay? Kaya wala ka pa talaga credibility para umutang sa kanila. Kaya ang dapat mong gawin is mag-focus sa product mo and sa value mo kung paano siya may tatawid sa market para doon sa mga nangailangan ng serbisyo ng produkto mo. Sa school kasi, tuwing gagawa ng business plan, ang kauna-unahang kailangan ay pera laging isip. Masyadong nag-focus dun sa mga wala, kaya mahirap magsimula. Yan ang dapat baguhin natin. Dapat mag-focus tayo kung ano ang meron tayo. Kasi hindi talaga natin maasahan ang bangko na pautangin o pahiramin ka ng pera. Once na medyo nag-click na at kumikita na yung negosyo mo, tsaka kalalapitan ng bangko at offeran na kung ano-ano. Yan ang katotohanan sa pagninegosyo. Kaya simulan natin baguhin ang nakasanayan natin at mag-focus na lang sa product natin at value at gamitin lahat ng meron tayo. Dahil kung deserving ka naman, ibibigay naman sa'yo ng Panginoon at ng pangailangan mo. I start on what you have. Kung anong meron, yun muna. Focus ka muna kasi naniniwala ko sa principle ng Bible na kung pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Salamat sa panonood. Okay, don't forget to like and subscribe. Kung naturo po kayo, please comment kung ano yung mga suggestion na gusto nyong vlog, okay? O kaya naman kwento. O kaya kung may question kayo, comment lang kayo. Dito muna tayo and see you on my next vlog. Okay, pa-exit yung mga video natin. Kaya stay tuned po kayo. Okay, abangan nyo po yung aking mga susunod na video. Bye-bye!